Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang bakbakang round number 5 between Gotham Chess, ang world number 1 chess streamer and content creator, versus the barbed wire ng Pilipinas, Grandmaster Oliver Barbosa. Ayan, miss na miss ko na ang kaibigan ko na yan. Okay po, after nito ay pakita ko sa inyo ang standing after round number 5 nila. Ang ginawa ni Gotham Chess, nag D4, D5 si Barbie, C4, C6, kumapture, exchange slab ang pinasok. Pagka ganito po, medyo tablahan. Ngunit, nag-E4 dito? Talaga? Hindi na tablahan ito. Pisa ka nito, mga kamatyas, Knight F6. F3. Kung tawagin ito ay, exchange variation pa rin naman. Wala namang ibang tawag. Ang purpose po ng F3 ay to maintain the E4. Ngayon, ano purpose niyan? Teka muna mga kamatyas, no, maaring mapatanong kayo, Coach, ba't ba hindi kinapture yan? Pag kinapture naman yan, libre yung pawn sa D4. Balikan lang natin para mas maunawaan natin. Ang gagawin kasi dyan, magdi-D5 muna. Magpupush. Tapos, babalik, Knight B8, Bishop C4. Na, yes, nakakuha nga ng isang pawn ng black, pero later on, mababawi din yan. Bali, nakuha lang dito ng puti ang lubos na control ng sentro. Di ba po? Ayan. Okay, balik tayo. Kaya dito, ang ginagawa sa theory, mag-develop ka na lang. Kaysa sa ma-delay pa. Nag-F3, E5. Naku po. Grabe. Sabay-sabay talaga. Kumapture, Knight takes E5, and nag-F4. Atake muna sa Knight. Knight C6, and nag-E5. Ayun. Ang bagay na hindi nagustuhan ng computer engine sa tinira ni Gotham. Dapat daw ang tira ay, kung sa computer, capture na lang yung pawn D5. Tapos magda-Knight B4, mag-A3, Knight B takes D5, Knight takes D5, Knight takes D5, and Knight F3. Simpleng buhay ng developments na lang. Tapos, release the bishop, then castle. Okay? Ayun pala, no? Pero ang ginawa dito, nag-E5, bookline pa rin naman. Knight G4 at narito na po ang novelty. Lumabas sa kamay ng ating kababayan. Dahil ang old line, sumugod sa E4 square. Pero dito, Knight G4. Tingnan natin. Nag-Bishop E2, inatake muna ang Knight. Pero teka muna mga kamatyas, no? Ang isa pang tanong dito, bakit hindi kinapture yung pawn D5? Halimbawa, mag-Queen takes D5. Magku-Queen B6. Ayun. Susundot po ng atake sa F2. Yan ang mabigat dyan na tira. Okay? At kung Knight naman ang ipang-capture, magbi-Bishop C5, susundot pa rin dahil napakahina na ng dark squares papunta sa king side. Dahil sa isang pawn, magdidelirio ang puti. Kaya dito po, nag-Bishop E2 muna para mapa-atras, ma-neutralize ang Knight. Pero dito, grabe ang tinira ng ating kababayan. Sige po, pakiguess nyo, brilliant move na binigay na award dito or mark ng computer engine. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita ng Bishop C5. Brilliant. To attack the king side. To attack the F2, may paparating ng Knight F2. Dodoboli na yan. At kapansin-pansin na nakabitin ang Knight sa G4. Kinain nga, may Queen H4 check, G3, and nag-Queen takes G4. Tinanggap ang Queen to Queen. Pero Bishop pair ay na kay Barbie. Napakalakas niyan. At pakain yung pawn D5, kinagat nga ni Gotham. Yun lang mga kamatyas. Natakawan sa pawn na yan. Dapat daw H3 muna. Tapos continuation, Bishop F5, and Knight F3. Wag nang pansinin pa ang mga bagay-bagay na makapagpapalit ng developments ng puti. Dahil kinagat ang pawn D5, kinaslingan, queen side. Para maging aktibo ang tore at magamit na sa malakas na hataw ng pressure. Pero mga kamatyas, bad move pa rin. Ang accurate daw ay Bishop F5. Yun lang mga kamatyas. Bakit ganun? Napakalaking question ito. Unang-una, ang sarap mag Knight C7 check. Pachechikin lang
king D7, knight takes A8, and magbibishop E4. May ganun pala. Hindi ko napansin tong simpleng galaw ng bishop E4. Trap din pala ang tore. Tapos ang continuation, bishop E3, kakapturin, king E2, bishop takes, king takes E3, rook takes A8. And totally winning for black, mga kamatsas. Grabe, one piece up eh. Grabe pala ang laman ng lines, no? Pero, nag-castle eh. Knight E3 and umiwas lang bishop E6. So, ganun pa rin with the idea to capture the knight followed by bishop D5 to trap the rook. Knight F3, develop na. And nag-F6. Napakaganda ng F6, mga kamatsas, kasi paglagay ng tore sa E8, grabe. Napakalakas. Rat-rat na yan dyan sa gitna. Bishop D2, habol-habol sa pag-develop. Nag-king B8 lang. Ayun, nagpahinga muna si Barbie. Rook C1, B6 dinipensahan. Nag-A3 to play B4. Ayan ang idea. Nag-A5, pinigilan. Nag-king E2, nag-F takes E5, F takes E5. Bad move po ang ginawa dito ni Gatam. Dapat daw knight takes na lang. Pero pag knight takes kasi siguro kinaiilangan, may pasok ng mga knight D4 check eh. Alam nyo naman sa human side, di ba? Nape-pressure tayo sa mga pasok-pasok ng kalaban eh. So dito ay nag-rook HF8. Ayun. Sayang daw ang tirang, bishop C8. Susundutan check doon. Oo nga, no? Yun pala mga diskartihan, ano? Malakas. Pero balik tayo sa rook HF8. Ayan, pasensya na kayo, pinapawisan po ako, mga kamatsas, ha? Nandito kasi ako sa isang area na medyo kulong at para walang masagap na tunog. Balik tayo. Nag-rook HF1. Ayun, wala na. Bumigay na talaga ang nerve ni Gatam. Bumigay na. Dapat daw po ang tira ay B4, makipagsabayan na. Capture, and magda knight D4 check, knight takes D4, bishop takes D4. So, just only slightly better for black, mga kamatsas. Bishop pair kasi tapos babagsak yung E5. Winning pa rin naman pero mahirap pa rin, may gapang pa yan. Pero dito sa ginawang rook HF1, ayun mga kamatsas. Ano kaya po ang panapos na brilliant move na talagang napapatunghay ang computer engine sa ginawa ng ating barbed wire? Pakiguess nyo po sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita. Boom! Rook takes F3. Brilliant move. Grabe. Ganda. At nag-king takes F3. Sinimplihan na lang ng rook takes bishop. At nag-resign dito si Gatam Chess. 23 moves lang sa ating kababayang si The Barbed Wire. Barbie, Grandmaster Oliver Barbosa. Bakit po king ang pinang-capture? What if rook ang ipang-capture? May knight D4 check. King F2, knight takes F3, king takes F3, and rook takes D2. What a fantastic tactical blows ang binitawan ng ating kababayan. Sadya pong talentado ang mga manlalarong Pinoy talaga, mga kamatsas. Kailangan lang talagang suportahan, tutukan, bigyan ng exposure para mababad sa world or world of chess. Talagang potential super GMs po mga players natin. Kulang lang sa exposure talaga, mga kamatsas. Itong sila Barbosa, Paragua, para sa akin po, ang level ng mga yan super GMs na eh. Pero dahil sa pangangailangan din sa buhay, kailangan pong magturo ng mga bata para magka-pera, syempre, hanap buhay, buhayin ng pamilya. Ako man, ganun din po gagawin ko eh. Kung hindi ako naging vlogger, baka nagtuturo na rin po ako sa abroad ngayon dahil alam nyo naman sa atin, medyo hindi naman ganung kaganda ang kapalaran ng chess sa atin eh. Kulang-kulang din po ang hindi ganung sasapat eh. Totoo po yan, frankly speaking lang. So, kaya ang tendency po ng mga nagpupunta sa abroad, yung mga mandirigma nating players, Kasi sa abroad may opportunity mas maganda.
Especially kung sa chess, sa pagtuturo, nandyan po talaga ang kabuhayan, lalo na ng mga chess players. Liban na lang maging Wesley So ka sa lakas, kahit di ka na magturo, kaso hindi naman lahat nakaka-acquire ng ganoong or nakaka-gain ng ganong lakas. Ayan po, congrats sa ating kababayan mga kamatyas. At mamaya, analyze naman natin ang laro ng ating kababayang si Grandmaster Mark Paragua. But for the meantime, silipin natin ang kanilang standing mga kamatyas. After round number 5, ang nangunguna po ay si Grandmaster Mark Paragua at pumapangalawa dito ay si IM ng US. Ayan, si Kyron. Third, ang ating kababayang si Barbosa, 3.5 points. At yan po ang pagkakasunod-sunod. Sorry po at pinagpawisan na ako ng todo. Ayan ha. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video natin. And don't forget, sa nalalapit pong September 23, sa ating online training, mag-enroll na po kayo, mag-register na kayo. Pili kayo kung sa beginner kayo, intermediate and advanced lessons. Posted po ang description niya sa ating Kamatyas Facebook page. Ganon din sa ating YouTube community tab. Join na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.